Maligayang pagdating sa pangdaigdigang ministeryong tape ni kapatid William Marion Branham. Ngayon ay September 16, 2023. Narito ang isang liham mula kay kapatid na Joseph Branham sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na mga pinili. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus na ikinalulugod niya na magpadala sa atin ng isang propeta sa ating panahon. Isa siyang na may 100% nga pagtitiwala. Isa siyang ang maaring dumating at manirahan upang maihayag niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng laman ng tao na iyon upang tawagin ang kanyang nobya. Mahal na mahal tayo ng kanyang propeta, kaya nangako siya sa atin at sa Diyos. Sa anumang bagong mensahe ay magmumula sa kanyang munting tabernakulo. Irerekod niya ito, iimbak ito, para ang nobya ng Diyos ay magkaroon ng espiritual na pagkain na makakakain kahit nawala na siya. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang anghel na propeta, kaya tinulungan niya ang kanyang propeta na tuparin ang kanyang salita sa atin. Matapos magsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang anghel at ganap na ihayag at bigyang kahulugan ang buong Biblia sa atin. Pagkatapos ay binuksan niya ang tuktok ng malapiramid na bato na hindi man lang nakasulat at inihayag ito sa kanyang anghel para magawa niya. Ibigay ang lahat ng kanyang nakatagong misteryo sa amin, ang kanyang nobya. Nagbigay pa ang Diyos ng isang pangitain kay kapatid na Robertson, kung saan nakita niya ang haliging apoy na binuhat ang kanyang propeta at dinala siya sa kanluran. Pagkatapos ay balik siya at inilagay siya sa ulunan ng misa kung saan siya binago. Pagkatapos ay nagsalita ang Espiritu Santo at sinabi sa kanya, "Ito ang aking lingkod." At tinawag ko siya upang maging isang propeta hanggang sa kapanahunan upang pamunuan ang mga tao tulad ng ginawa ni Moses. Binigyan siya ng otoridad nga magsalita sa pag-iral. Ano ang tawag kay Moses? Anong dapat niyang gawin? Inutusan ng Diyos si Moses na pangunahan ang mga tao sa lupang pangako. Ngunit may bumangon na mga lalaki nga nagpasya na sila ay makialam sa atas na ibinigay ng Diyos kay Moises na nagsasabing, "Alanganin mo ang iyong sarili na gumawa ng labis. Sinisikap mong gawin ang iyong sarili na isa lamang sa grupo na may anumang sinasabi. Ang gawain ito ay labis na hindi nakalulugod sa Diyos hanggang sa sinabi niya kay Moses, ihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila. Papatayin ko lang ang buong grupo at magsimula ng bagong henerasyon kasama ka." At si Moses ay bumagsak sa presensya ng Diyos at sinabing kailangan niyang lapitan siya. Kung sisirain ng Diyos ang mga tao sa ating panahon, sino ang tatayo tulad ni Moses para sa mga tao? Saan tayo makahanap ng taong tatayo o kayang tumayo na tatanggapin ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Moises? Iisa lamang ang buhay ng tao sa lupa na makapahalaga sa Diyos upang mapanatili ang kanyang galit, ang kanyang makapangyarihang ikapitong anghel. Ang Diyos ay palaging may programa. Makikilala ng kanyang nobya ang programang iyon at manatili ito sa salita sa pamagitan ng salita. Alam nila na dapat silang manatili sa tinig na iyon na pinili ng Diyos na manguna sa kanila upang maabot ang lupang pangako. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang propeta
at nagbigay ng maraming lugar upang pumunta sa ibang direksyon tulad ng ginawa ni Noe sa arka, kasama ang kalapati at ang uwak. Ngunit tulad ng kalapati na laging bumabalik sa arko, ang nobya ay palaging babalik sa minsay, ang tinig na iyon, ang mga tape. Sino ang propita ng ating panahon? May mga makapangyarihang propita noon pa na tinawag at ipinadala ng Diyos upang pamunuan ang kanyang mga tao sa buong panahon. Sina Abraham, Moises, Elijah, Eliseo, ngunit wala sa kanila ang tulad ng makapangyarihang propita sa ating panahon. Siya ay tinawag sa isang mas mataas na katungkulan kaysa kanilang lahat. Siya ang pinili ng Diyos na ihayag ang lahat ng kanyang misteryo. Siya ang pinili ng Diyos na magsasalita at magkaroon ng isang bagay mula sa wala. Siya ang napiling magbunyag ng ikatlong hatak. Siya ang pinili ng Diyos na manguna sa kanyang nobya. Napakapalad nating mga tao, ang pinili ng Diyos na nobya. Paano ba tayo malulugmo? Paano ba tayo magiging malungkot? Sinusubukan ni Satanas na pahinain ang loob natin, ngunit mayroon tayong tagumpay. Tayo ay natatakan, ligtas sa arko. Ang mga pinto ay nakasara. Walang makakasira sa atin. Tayo ay kanyang ipinambalik na Adan. Darating siya para sa atin, ang kanyang piniling nobya. Mailan sa atin na hindi pa kailangan makatikim ng kamatayan, ngunit mababago ng isang sandali, isang kisap mata. Luwalhati, tulad ng bawat isa sa inyo. Ako ay labis na nasasabik dahil sa bawat araw ang kanyang salita. Ang aking paghahayag na ibinigay niya sa akin ay lalong dumarami. Nasa ilalim ako ng mahusay na mga inaasahan. Kung hindi siya darating ngayon, baka bukas. Ngunit alam kong darating siya sa lalong madaling panahon at darating siya para sa akin at para sa iyo. Halina, samahan kami sa linggo ng 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang naririnig namin ang pagkain na nakaimbak sa isang maliit na lugar, habang tinitingnan at naririnig namin ang nakatayo sa puwang 63-0623M. Sisimulan natin ang minsay sa paragraph number 27. Brother Joseph Branham. Mga bilang, Kapitulo 16, versikulo 3 hanggang 4. At sila'y nagpipisan laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi sa kanila, kayo'y nagsisilabis sa inyo. Yamang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Kaya't itinataas ninyo ang iyong sarili sa itaas, ang kongregasyon ng Panginoon. At nang marinig ito ni Moises, siya ay nagpatirapa. Ito ang nagtatapos sa pagtitipon ng mga agila sa sulat mula kay Brother Joseph Branham. Kamusta? Ang pangalan ko ay si Brother David Erickson. Ito ang aking patotoo. Nagsimba kami sa Tucson, Arizona. 54 kataong ang nakalipas. Pinahintulutan ako ng simbahan na humiram ng mga sermon ng rolyo sa rolyo ni kapatid Branham at marinig ang mga ito sa aking tahanan. Ako ay 11 taong gulang. Parang narinig ang boses ng propeta mula mismo sa mga pahina ng Biblia. Ito ay pinakamahalaga sa akin.
Tinawag ito ng aking pastor na tinig ng isang propita. Ngunit alam kong mali ang aking pastor. Sinabi ni kapatid na Branham sa tape, ito ay ang tinig ng Diyos na direktang nagsasalita sa akin. Ang aking ama at ina ay umalis sa simbahang iyong. Sinabi ko yan para sabihin ito. Kapag ang mga bagong agapo tablet na may ganitong mahalagang inihayag na salita ay dumating sa iyong rehiyon, sa iyong wika, tanggapin ang regalong ipinadala ng Diyos sa iyo upang tanggapin ang mensahero na may salita. Ikaw ay mamarkahan ng isang marka ng Diyos. Upang tanggihan ito, ikaw ay mamarkahan ng marka ng halimaw. Kaya't mangyaring aking kapatid na lalaki o kapatid na babae ay huwag talikuran ang dalisay na hindi nagbabagong salita. Makinig sa sinabi ni kapatid na Branham. Tinipi ko at dinala ito sa lugar ng isang desisyon at tinanggihan ito ng mga simbahan. At ano ang nanais ng mga simbahan? Isang mamamatay tao ng salita. Isa na kumukuha ng isang sistema. Kung ang sistema ay salungat sa salita, kung gayon, ito ay isang mamamatay tao sa salita. At ninanais nila ang isang tradisyon ng denominasyon sa halip na ang totoo, ang salita ay ipinahayag at pinatutunayan na ito ay Diyos sa gitna ng mga tao sa pamagitan ng agham, sa pamagitan ng mga larawan, isang liwanag, ang siyaring anghel ng Panginoon, ang haliging apoy, ang siyaring isa na buhay sa lupa sa katawan ni Jesus Kristo ay dumating sa kanyang mga tao sa mga huling araw, kung saan kinuha ng siyensya ang larawan nito. Nakita ng simbahan ang mga gawa nito. Ito ay lubusang kinikilala sa pamagitan ng mga tape at lahat ng bagay sa paligid at sa buong mundo at personal na ministeryo. At gayon paman, sa lahat na iyon, ang kanilang mga sistema ay nagnanais ng isang konseyo ng mga simbahan upang hatulan ang katotohanan. Nagnanais na mamatay tao nga magsasara o huminto o magsasasara. At gawain ito, ititigil nila ang ganong bagay. At kailangan gawing ito ng konseyo ng mga simbahan. Nariyan ang marka ng halingaw. Antikristo laban sa salita na si Kristo. Ngunit hindi ang kanilang kredensyal. Sa tingin nila ito ay tradisyon. Iniisip nila na ang kanilang mga tradisyon ay sa Diyos. Kita mo. Ngunit hindi ito maninindigan sa salita at hindi rin ito binibindi ng Diyos na tama. 63-1124M. Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Kapatid na William Branham, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info